Po, magandang umaga po, mga brothers and sisters. Parang yung iba, inaantok pa. Magandang umaga po, mga kapatid. So, yung mga bakanting upuan po dito, so dito upuan mo muna natin yung lahat. Po, ako nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan ulit tayo ng panibagong araw upang muli na makapag-aral ng kanyang salita. So, ngayon, medyo maayos na yung panahon, hindi na maulan. So, maraming salamat sa Panginoon. So, bago po tayo magsimula, batiin din natin yung mga katabi natin ng magandang umaga. Po, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo ng sandali. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sila. Una po, nagpapasalamat kami sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil sa iyong habag at biyaya, kami na mga makasalanan ay natubos, Panginoon, mula sa aming mga kasalanan at kami dating papunta sa impyerno pero ngayon papunta na po sa langit dahil sa iyong dugo, Panginoon. Kaya kami ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon. At pagkatapos po ng kaligtasan, nilagay mo kami sa church kasama mga brothers and sisters upang sabay-sabay kami, Panginoon, na makapakinig ng salita, makapag-fellowship, at lumago, Panginoon, sa aming buhay Kristiyano. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At maraming salamat din, Panginoon, sa natapos naming Cell4 Bible Seminar, na muli, nagligtas ka, Panginoon, ng maraming kaluluwa dito po sa dako ng Puerto Princesa. Kaya, Panginoon, ikaw po ang tumulong, Panginoon, sa mga bagong naligtas, na sana na makapagpatuloy sila sa kanilang mga buhay Kristiyano. At ganyan din, Panginoon, sa iba't ibang dako ng Palawan, natapos din ng mga Bible Seminar, at sila nga rin, ngayon din, Panginoon, ay kakaroon ng Lord's Day Sermon. Now, Panginoon, ikaw po ang patuloy manguna din sa mga naligtas sa iba't ibang dako po, Panginoon, ng Palawan. At Panginoon, ngayon, inaalala po namin ang mga kapatiran namin na hindi nakasama ngayon. Now, Panginoon, ikaw po ang tumulong sa kanila na sa mga susunod na gawain ay makasama din po namin sila, Panginoon. Kung may mga kahirapan sila, now, Panginoon, ikaw ang tumulong sa kanila upang malagpasan nila ito, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ngayon po sa pag-aaral namin ng iyong salita, nawa ikaw ang tumulong sa amin, pagpakumbabain mo kami sa harap ng iyong salita upang masunod namin ito sa aming mga buhay. Sa simula, hanggang sa matapos ng aming pag-aaral, sa inyo lang kami umaasa at nagtiwala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Samuel, chapter 15, verse 22. 1 Samuel, chapter 15, verse 22. Lumang tipan po, 1 Samuel, chapter 15, verse 22. Yung mga walang Bible po, tabihan po natin yung mga may mga Bible, tabihan po natin yung mga walang Bible. 1 Samuel, chapter 15, verse 22. Lumang tipan, 1 Samuel, chapter 15, verse 22. Nakita na po? Kung nakita po, basahin natin ang sabay-sabay. Meron ba sa taas? Basahin natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya aming malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay. Gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Una po, gaya ng sa panalangin ko kanina, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa natapos po na Cell4 Bible Seminar. Maraming salamat sa mga nagsakripisyo po sa loob ng 5 araw ng ating Bible Seminar. Pero alam po natin na hindi pa po nagtatapos doon. Marami pa po mga ligaw na kaluluwa ang kailangan na maligtas. Kaya nga para dito, next week, di ba may Lunes? Next Monday, meron ulit po tayong Bible Seminar. Nakaraan sa Cell4, Bayan. Ngayon, Cell2 naman po, San Manuel area. San Manuel, San Pedro. Kaya nga po, so mag-evangelize po tayo para po sa nalalapit nating Cell2 Bible Seminar. Okay lang po ba? So meron tayong venue. So mamaya,
Maring mag-meeting yung mga cell 2. So ngayon po, mag-aaral muna tayo ng ating mga salita. So dahil wala pa po rin po si Pastor Kim, so ako pa rin po yung mga aral para sa Lord's Day Sermon. So sinabi po dito, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa ating Panginoon, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Sinabi, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. So bilang mga Kristiyano po, dapat matutunan po natin yung patungkol sa pagsunod. Ito po ay napakahalagang katangian na meron dapat ang isang ligtas na Kristiyano. Sa Biblia po, marami pong binanggit dito na pagpapala mula sa pagsunod. So yung mga Israelita, yung sila po ay nasa ilang, nakipagtipan yung Diyos sa kanila. Anong sabi? Di ba sa Bible seminar, napapanood natin, kung susunod kayo sa akin, pagpapalain ko kayo. Pero alam natin, sa kasaysayan nila, ano pong madalas na ginagawa nila? Pagsuway. Kaya nga, imbis na pagpapala, yung kanilang matanggap, tumpa yung natanggap nila mula sa yung lupain na Kanaan, naging ilang, disyerto. Yung bansang Israel, ikinalat. At yung pagpapala na si Jesus Christ, naging kamatayan para sa kanila. Kaya nga po, napakalaga po ng pagsunod. Lalong-lalo na po sa atin, na mga ligtas na mga Kristiyano. Yung Biblia po, kung isa-summary po natin ito, meron po tayong malalaman dito. Ano po yon? Ang pagpapala ay makukuha sa pagsunod. Kaya nga, pagkatapos po ng kaligtasan, ang mahalagang bagay na dapat nating matutunan ay patungkol po sa pagsunod. Kaya mga kapatid, tatanungin ko po kayo, madali lang po ba sumunod o mahirap? Madali po sumunod o mahirap? Bakit wala nagsalta? Mahirap po, di ba? Mahirap. Ngunit, ang pagsunod po ay kinakailangan natin gawin. Ang pagsunod po, hindi po ito optional lang. Na kung gusto mo, gagawin mo. Hindi po. Kundi, kinakailangan po ito sa atin, lalo na sa ating mga Kristiyano. Yung pagsunod po, ito po yung ugat ng ating pananampalataya o pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya nga, pagkatapos po ng kaligtasan, kailangan nating matutunan yung pagsunod. Yung naligtas po tayo, anong unang pagsunod na ginawa natin? Ano po? Pagkatapos ng kaligtasan, ano po? Bautismo. Yung unang pagsunod na ginagawa ng mga ligtas na Kristiyano. Kaya nga, sinasabi natin, kung naligtas ka talaga, magpabautismo ka. Pero hindi po yung ibig sabihin na pag hindi ka nagpabautismo, hindi ka ligtas ha. Pero bilang pagsunod sa utos ng Diyos, yung unang pagsunod po natin ay yung bautismo. Kaya nga, nais ng Diyos na makatanggap po tayo ng pagpapala mula sa pagsunod. Kaya nga tingnan po natin. Una po, tingnan natin sa Deuteronomy chapter 5 verse 29. Deuteronomio chapter 5 verse 29. 5 verse 29. Nais ng Diyos na makatanggap tayo ng pagpapala mula sa pagsunod. Deuteronomio. Lumang tipan po, 5, verse 29. So, nakita na po? Deuteronomio, chapter 5, verse 29. Kung nakita po, basahin natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang kanila nawang isipan ay maging laging ganito, na matakot sa akin, at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila, at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Tama ba? Bakit parang ako lang nagbabasa? Kaya nga po, sinabi dito, at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila. Yung tuparin yung mga utos, ito po yung pagsunod. Para sa ikabubuti, ito naman po yung para sa pagpapala. Kaya nga, sa mga ligtas sa Kristiyano, makakatanggap po tayo ng pagpapala mula sa Diyos sa pamamagitan po ng pagsunod. Kaya nga po, kung wala pong pagsunod, huwag niyo po asahan na may pagpapala kung walang pagsunod. Gusto ng Diyos na makatanggap tayo ng maraming pagpapala. Kaya nga gusto ng Diyos na tayo po ay
Dahil ang pagsunod, ito po yung kondisyon para makatanggap po tayo ng pagpapala. Kapag umarap na po tayo sa Diyos, di ba, kunyari, na ikaw ay isang ligtas sa Kristiyano, nag-rapture na o kaya namatay ka na. Kapag umarap ka po sa Diyos, iwan mo ang lahat ng bagay. Maging marami ka mang pera, may maganda kang bahay, may maganda kang sasakyan, ikaw ay sikat, pero iwanan mo po yan lahat. Ngunit isang bagay lang po yung maiwan. Ano po yun? Ito po ay ang iyong pagsunod. Tingnan po natin. Awit, chapter 119, verse 56. Awit. Awit, chapter 119, verse 56. Awit, chapter 119, verse 56. Nakita po? Sa magandang gitna ng Biblia, awit yan. Awit, chapter 119, verse 56. Nakita po? Nakita, basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ito ang tinamo ko sapagkat aking iningatan ng mga tuntunin mo. Ito po yung pagsunod. Ito ang tinamo ko, ibig sabihin, ito yung nakuha ko. Kaya nga, sa mga ligtas, kahit po marami ka pong pag-aari sa mundong ito, pero hindi yan ang tunay mo na pag-aari. Sa ikalawang pagbabalik ni Jesus, iiwanan mo lahat yan. Pero ano pong maiiwan? Yung iyong pagsunod. Yan yung tunay mo na pagmamayari. Yung reward mo, galing sa pagsunod. Kaya nga, pagkatapos ng kaligtasan, kung wala pong pagsunod, wala rin pong gantimpala. Anong gagawin mo? Ikaw ay tagapalakpak lamang sa langit. Bakit? Dahil namuhay ka ng ayon sa gusto mo. Walang pagsunod. Kaya nga po, ang pagsunod po ay isang paraan para makakuha tayo ng mga pagpapala. Kaya nga ang pinakamahalaga sa Diyos ay yung ating Ayaw ng Diyos sa isang tao na hindi sumusunod. Balikan po natin yung ating main verse. Unang Samuel. Chapter 15, verse 22. So, babasahin ko po ulit. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Dito po, yung alay, ito po yung iyong sakripisyo. Ito po yung gusto mo talagang gawin. Ito yung nais ng yung alay, sakripisyo. Ngunit, ano man ang iyong ginagawa, ano man ang iyong sakripisyo, pero kung walang pagsunod, wala po itong kabuluhan. Halimbawa, isa kang cook sa isang hotel. Si Tatay Lino, cook sa isang hotel. Halimbawa, cook ka sa hotel. Ang menu na dapat lutuin mo ay adobo. Halimbawa lang, adobo. Ngayon, naka-ready na lahat ng mga ingredients. Adobo. Pero sinabi mo sa sarili mo, ay, parang mas masarap yung sinigang ngayon. Sinigang na lang lulutuin ko kasi mas masarap ako magluto ng sinigang. Pero ang dapat mong lutuin talaga ay adobo. Kaya nga, lumabas ka. Kasi wala ka pang ingredients eh. Lumabas ka, bumili ka ng mga ingredients para sa lulutuin mong sinigang. So, hiniwa-hiwa mo yung karne, yung mga gulay at mga karne, tapos niluto mo ang isang napakasarap na sinigang. Ngayon, ibibigay mo na sa amo mo ito. Magiging masaya kaya siya sa niluto mo na sinigang? Ginawa mo naman lahat eh. Lumabas ka pa nga para mamalengke, tapos naghiwa-hiwa ka pa. Magiging masaya ba siya? Hindi. Hindi. Kasi dapat, adobo yung lutuin. Kaya nga, hindi siya magiging masaya. Kaya kahit nagsakripisyo ka, walang kabuluhan yun sa kanya. Pari ka pang matanggal sa trabaho. Kaya nga, una po yung pagsunod.
Kahit po anong ginagawa natin, sakripisyo natin, kung wala pong pagsunod, wala po itong kabuluhan. Naunawaan po? So tayo po ay naligtas sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Sinabi po sa Roma chapter 5 verse 19, sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Sinabi sa Roma chapter 5 verse 19. Sino po yung pagsuway ng isang tao? Sino po ito? Si Adan. Dahil sa pagsuway ni Adan, tayo ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamagitan ng pagsunod ng isa, marami ay magiging mga matuwid. Sino po yung pagsunod ng isa? Si Jesus Christ. Kaya nga sa pamagitan ng pagsunod ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay naligtas. Ipinakita niya yung halimbawa ng pagsunod sa pamagitan ng kanyang buhay. Tingnan po natin, Hebreo chapter 5. Bagong tipan po, mga Hebreo chapter 5 verse 8. Mga Hebreo chapter 5 verse 8. Mga Hebreo chapter 5 verse 8. So basahin ko po yung verse 8, basahin natin yung verse 9 ng sabay-sabay. Bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tinis. Verse 9, basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. So sinabi po sa verse 8, siya ay natuto ng pagsunod. Pagkatapos, siya ay pinagbulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa. Kaya nga, sa pamagitan ng pagsunod ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay naligtas. Kaya nga bilang mga anak ng Diyos, kailangan din po nating matutunan yung pagsunod. So, alam natin, nagkakaroon tayo ng mga house Bible seminar. So, kakatapos lang, di ba? Sa bahay nila, Nanay Mila, meron tayong Cell4 Bible Seminar. At alam natin, kailangan natin makibahagi sa gawain na ito, tama po? O sinabi ni Pastor Frank, narinig ko, sa Cell4 lang ba ito na Bible Seminar? Cell4 lang ba? Hindi, di ba? Lahat. Kailangan din makibahagi. Kaya nga, sinabi natin, sa Lunes, magkakaroon tayo ng Cell4 Bible Seminar. So, kailangan natin maghanda sa pagpapakain ng mga bisita, paghahanda ng lugar, paglilinis, pagsundo sa mga bisita, at samahan yung mga newcomers na makinig. Pero may ilan, ganito po yung kanilang ginagawa. Ay, sorry po, kapatid. Hindi po ako makaka-attend sa Bible Seminar. Bakit po? Ay, kasi marami akong kailangan gawin. Busy po ako ngayong linggo na ito. Kaya nga, ganito na lang po gagawin ko. Magbibigay na lang ako ng pangmerienda. Tama po ba ito? Ano po sa tingin ninyo? Kung may puso ka po na handang sumunod, anong gagawin mo? Kailangan mo magbigay ng pamerenda? Hindi. Kailangan mo pumunta. Kaya nga, bagamat meron kang sakripisyo, nagbigay ka ng pera, pero mas mahalaga sa Diyos yung iyong pagsunod. Kaya nga, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. So tayo rin po, naligtas tayo sa pamagitan ng pagsunod sa Ebanghelyo. Nung dumalo tayo sa Bible Seminar, napakinggan natin yung Ebanghelyo. Nalaman natin na binayaran na ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan. Kaya nga sa oras na yon, tayo po ay naligtas. Nanampalataya tayo sa Ebanghelyo. At yung pagsampalataya po sa Ebanghelyo, ibig sabihin din po niyan, pagsunod sa Ebanghelyo. Tingnan po natin. Unang Pedro, chapter 4, verse 17. Unang Pedro, chapter 4, verse 17. Unang Pedro, chapter 4, verse 17.
Sa bandang likod po ng New Testament Bible. Unang Pedro chapter 4 verse 17. Kung nakita po, basahin po natin na sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ito ay panahon upang simulan ang paghukom sa sambayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng? So maraming tao nakikinig ng Ebanghelyo. Pero maraming tao ang hindi sumusunod sa Ebanghelyo. Ano pong mangyari sa kanila? Darating sila sa kahatulan dahil hindi po sila naligtas. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay sumunod sa Ebanghelyo. Kaya nga po, tayo po ay naligtas. Naunawaan po? Ngayon, ano po ba yung tunay na pagsunod? Ano ba yung tunay na pagsunod? Ang tunay na pagsunod po ay ito. Dapat tayong sumunod sa Diyos kahit na ang kalooban natin ay iba sa kalooban ng. Kahit sa isip natin, hindi natin maintindihan. Ngunit, kailangan po nating, ito po yung tunay na pag. So si Jesus po, nagpakita po siya ng halimbawa. So bago siya namatay sa krus, ano pong ginawa ng Panginoong Jesus? Siya po ay nanalangin. Alam niya kung gaano po kahirap yung may pako sa, yung dalawang kamay niya, ipapako, bago siya ipako, hagupitin siya. Tapos, pagpako sa kanya, nakaubot-tubad siya sa krus. Talaga pong napakahirap nito. Bakit? Si Jesus po, meron din siyang pisikal na katawan katulad natin. Kaya nga, alam niya kung gaano kasakit yung mangyayari sa kanya. Mahirap huminga. Doon sa. Kaya nga, alam niya na mahirap para po ito sa kanya. Kaya tingnan po natin, Mateo chapter 26 verse 39. Mateo chapter 26 verse 39. Ito po yung padalangin niya. Mateo chapter 26 verse 39. So ako po yung babasa, Mateo chapter 26 verse 39. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsabi, Ama ko, kung maaari, lumagpas sana sa akin ang kopang ito. Gayunman, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa Ama ko, kung maaari sana, hindi na ako mapako, kasi mahirap ito. Ito po yung sinasabi ng kanyang laman. Gayunman, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Kaya nga, bagamat mahirap ito, pero kailangan niya lang sumunod sa kalooban ng. Kaya nga, tayong mga Kristiyano, kailangan din po nating sumunod, bagamat ito ay iba sa ating iniisip. Bagamat hindi natin maintindihan. Ngunit kung ito po ay malinaw na kalooban ng Diyos, dapat po tayo, halimbawa po, may kwento. May isang tatay na meron siyang anak na babae. Yung anak na babae, meron siyang paborito, yung napakagandang manika. Pero isang araw, sinabi ng tatay niya sa kanya, Anak, sunugin mo yung paborito mong manika na yan. Sunugin mo. Yung anak, ano po yung maramdaman niya? Ha? Bakit ko ito susunugin? Paborito ko itong manika. Pero bagamat yung bata, hindi niya maintindihan kung bakit pinapagawa ng tatay niya sa kanya yon, anong ginawa niya? Sinunod niya lang yung sinabi ng kanyang. Bagamat inisip niya, pag sinunog ko to, wala na akong manika. Pero sumunod po siya sa kanyang tatay. So sinunog niya yung kanyang manika, ano nangyari? May manika pa siya, wala na. Wala na, kasi nga sinunog na eh. Pagkatapos ng ilang araw, ano pong nangyari? Yung tatay niya, bumili ng napakalaking manika at napakagandang. At yung manika na yon, yun talaga yung gusto. Dati pa ng kanyang anak. Kaya nga, yung bata, tuwang-tuwa po siya doon sa binigay ng kanyang tatay. Pero, meron pa rin nasa isip niya. Hindi niya pa rin maunawaan, bakit pinasunog sa akin ng tatay ko yung manika na yun? Sana meron akong dalawang manika. Bakit niya pinasunog sa akin yung paborito kong manika? Pagkatapos, sinabi po sa kanya ng kanyang tatay. Sabi ng kanyang tatay sa kanya, Anak, gusto kitang turuan na magtiwala lamang sa Diyos kahit hindi mo naiintindihan.
Yun yung sinabi sa kanya ng kanyang. Kaya nga sa buhay po natin, ipinapahintulot po ng Diyos yung mga sitwasyon na minsan hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan. Bakit ito nangyari sa akin? Ipinapahintulot po ito ng Diyos sa atin. Pero kailangan nating matutunan na sumunod lang. Kailangan mo lang magtiwala sa kailangan lang natin sumunod sa sinasabi sa atin ng kaya nga, sa buhay nating Kristiyano, harap po tayo sa magintong sitwasyon. Na yung laman natin ayaw sumunod. Yung espiritu natin gusto, pero yung laman natin ayaw sumunod. Hindi po natin ito maunawaan, pero kailangan po nating matuto na. Yan po ang tunay na kailangan nating sumunod ng walang kondisyon. Ay, pupunta ako dyan, basta ganito. Hindi po, kailangan natin sumunod ng walang. Si Jesus po nagbigay ng halimbawa. Sinabi niya po, sa 2 Corinthians chapter 1, verse 19, sapagkat ang anak ng Diyos, 2 Corinthians chapter 1, verse 19, sinabi niya po, sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo na ipinapangaral namin sa inyo, sa pamagitan ko ni Silvano at ni Timoteo, ay hindi oo at hindi, kundi sa Kanya ay palaging. Kaya nga po sa ating Panginoong Hesus, palaging oo. So nagpakita siya sa atin ng halimbawa. Kaya nga, bilang mga ligtas sa Kristiyano, kailangan din po natin matutunan na laging magsabi ng oo. Ano man ang ipagkaloob sa atin ng halimbawa sa ministry. Ano mang ministry ang ibigay sa atin ng Diyos, kailangan po natin ito tanggapin. Maaring hilingin sa iyo ng church na ikaw ay maging leader. So, di ba, bago magpalit yung taon, nagtatalaga tayo ng mga bagong leader. Maaring hilingin sa iyo ng Diyos na ikaw ay maging leader. Pero isipin mo, ay, ayaw ko, mahirap yan, laging may leaders meeting. Ang daming gagawin. Pero kung ito yung hinihiling ng Diyos, so dapat kang maaring hilingin sa iyo ng church na maging church school teacher ka. Ay, ayaw ko yan, makukulit yung mga bata. Pero kailangan mo, maaring hilingin ng church na maging choir ka. Ay, ayaw ko, pangit ang boses ko. Pero kailangan mo lang, naunawaan po. At sa mga brothers, maaring hingin din po ng church na ikaw ay maging minister balang araw. Kung tawagin ka po ng Diyos, ano pong sasabihin mo? Ay, ayaw ko, mahirap yan. Walang permanenteng bahay. Tapos palipat-lipat. Tapos baka i-assign ka pa sa malayong lugar, katulad ni Brother Ja. Mga ganun yung isipin niya. Tapos ang liit pa ng allowance. Ay, hindi yan makabuhay ng pamilya. Yung sahod ko dyan, wala pa sa kalahati. Kaya ayaw kong maging minister. Ano lang ako, normal member lang ako. Pag ganun po, anong maramdaman ng Diyos? Malulungkot po ang. Kaya nga, hindi gagamitin ng Diyos yung taong palaging nagsasabi ng ayaw ko, nang hindi. Hindi po sila gagamitin ng. Kaya nga, anong ministry man ang ipagkaloob sa atin, dapat po tayong matuto. Laging oo, kahit anong ministry ang ipagkaloob sa atin ng. So may halimbawa po sa Biblia. Kilala po natin si Pedro, di ba? Si Pedro. Si Pedro po, siya po ay isang mangingisda. Kaya nga bilang mangingisda, alam niya yung patungkol sa pangingisda. Eksperto siya sa pangingisda. Pero isang gabi, isang araw, sinubukan niya po yung lahat ng kanyang makakaya para makahuli ng isda. So ginugol niya yung buong magdamag, pero wala po siyang. Pagkatapos, ano po yung sinabi sa kanya ng Diyos? Tingnan po natin, Lucas chapter 5. Lucas chapter 5. Lucas chapter 5, verse 4 to 5. Lucas chapter 5, verse 4 hanggang. Lucas chapter 5, verse 4 hanggang 5. Lucas chapter 5, verse 4 hanggang 5. Babasahin ko po yung verse 4, basahin po natin yung verse 5 ng sabay-sabay. Nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon,
Pumunta ka sa mga malalim at hiulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Verse 5, basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Tumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Balit dahil sa iyong salita ay hulog ko ang mga lambat. Ano sinabi sa kanya? Pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Anong sabi ni Pedro? Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami. Diyan na kami, matagal na kami. Nag-standby dyan. Pero wala kaming talagang nahuli. At ako mangisda ako, alam ko talaga yan. Marahil meron siyang ganong kaisipan. Subalit, ano pong sinabi niya sa huli? Dahil sa iyong salita ay ihulog ko ang lambat. Sige, dahil sinabi mo, hulog ko. Bagamat hindi niya naunawaan, tumunod lang siya. Anong nangyari? Nakahuli po ba siya? So sa verse 6, anong sinabi? Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga. Kaya nga po, nakahuli po talaga siya. Bagamat hindi niya naunawaan yung sinasabi ni Jesus. Kaya nga, minsan dumarating din po tayo sa ganitong kalagayan. Na yung kaisipan mo, yung kaalaman mo, hindi umaayon sa kalooban ng. Kaya nga gusto mo sundin yung sarili mo kalooban. Pero dapat, isuko po natin yung ating sariling kaisipan. At magtiwala lang po sa salita ng Diyos. Kung gayon, tayo po talaga ay Naunuhan po. At ang tunay na pagsunod po ay 100% na Minsan, sumusunod tayo sa Diyos. Pero minsan, yung pagsunod po natin ay hindi buo. Kapag ganun po, hindi po yun Ang tawag po doon ay partial o bahagyang pagsunod. So, tingnan po natin. Unang Samuel, chapter 15, verse 3. Unang Samuel, chapter 15, verse 3. Unang Samuel, chapter 15, verse 3. Nakita po, ako po yung mabasa. Unang Samuel, chapter 15, verse. Ngayon umalis ka at dipulin mo ang Amalek. At iyong lubos na wasakin ang lahat nilang pag-aari. Huwag kang magtitira sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asto. So dito po, inutusan ng Diyos si Haring Saul na ano daw ang gawin? Patayin ang lahat ng tao, lalaki at babae, hayop, sanggol, sumususo, baka, tupa, kamelyo at asno. Ito po yung kailangan, ito po yung inutos ng Diyos kay Saul. Pero sumunod po ba si Saul? Opo, sumunod po siya. Pero hindi po 100% na Ano pong ginawa ni Saul? Sa verse 7 po. Sinabi, nagapi ni Saul ang mga Amalekita mula sa Bila hanggang sa Sur na nasa silangan ng Ehipto. Kinuha niyang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita at ganap na nilipol ang buong bayan sa pamagitan ng talim ng tabak. Ngunit, itinira ni Saul at ng taong bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa. Mga baka, mga pinataba, mga kordero at lahat ng mahalaga. At hindi nila ganap na pinuksa ang mga ito. Lahat ng bagay na hamak at walang halaga ay ganap nilang pinasak. Ano sinabi? Lahat ng bagay na hamak at walang halaga ay ganap niyang winasak. Opo, winasak niya po talaga. Pero hindi po lahat. Iniwan niya si Agag. Yung mga pinakamabuting tupa, mga baka, hindi niya po pinatay. Pero sa isip ni Saul, siya ay sumunod na. Sa verse 20 po. Verse 20, sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon. At ako'y pumunta sa daang
tuguan sa akin ng Panginoon. Aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking pinatay na lahat ang mga Amalekita. Ngunit ang taong bayan ay kumuha mula sa mga samsam, sa mga tupa at baka, na pinakamabuti sa mga itinalagang bagay, upang ihandog sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Ano pong sinabi niya? Aking sinunod ang tinig ng Panginoon. Kaya nga inisip ni Saul po, siya po ay sumunod na sa. Pero po ito po ay hindi tunay na ito po ang tinatawag na partial obedience o bahagyang pagsunod lamang. Sabi ng Diyos, patayin mo lahat. Pinatayin niya nga, pero tinira niya yung mga mabubuti. Idinagdag niya yung kanyang sariling kaisipan sa salita ng. Kaya nga, akala niya sumunod na siya, pero hindi po talaga siya. Kaya nga po, nasabi po yung main verse natin kanina. Yung unang Samuel chapter 15 verse 22. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. At ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang laki. Ang pagsunod ay mabuti kaysa alay. Maaring si Saul, meron siyang magandang dahilan. Meron siyang magandang dahilan para hindi niya wasakin yung lahat ng bagay. Ito, gusto ko ibigay ito sa Panginoon. Dahil ito ay mabuti. Ihandog ko ito sa Diyos at malulugod siya sa akin. Kaya nga, sa tingin niya, tama yung gagawin niya. Wawasakin niya yung lahat, pero ititira niya yung iba. Ihandog niya sa Panginoon. Pero, hindi ito ang tunay na ang gusto ng Diyos, 100% na pagsunod. Kaya nga ano pong dapat ginawa niya? Dapat pinatay niya, wala siyang itinira. Paano naman po tayo mga kapatid? Tayo po ay sumusunod sa Diyos 100%? O sumusunod na ako kung yung aking inisip ay umaayon sa kalooban ng Diyos? At kung hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, ay hindi ito ayon sa kalooban ko, pagkamat hindi kalooban ng Diyos, hindi ako susunod. Ganun po ba tayo mga kapatid? Kaya nga minsan, pwede nating isipin, umaattend naman ako ng Sunday sermon, kaya sapat na ito, pwede na ito. Sumusunod na ako sa Diyos. Kahit hindi na ako umattend ng Wednesday, kahit hindi na ako umattend ng mga cell meeting, ng Saturday fellowship sa mga kabataan, kahit hindi na ako umattend dyan, okay na. Kasi umattend na rin naman ako pag Sunday. Sumusunod na ako sa Diyos. Kaya nga pag ito pang isip nyo, ito po ay hindi lubos na pagsunod. Yun ay kaisipan mo lang, na pag Sunday pwede na. Ay, pwede na yun sa Diyos kahit Sunday lang. Maintindihan niya naman siguro ako. So pag Sunday, inaalala ko naman siya. Pero sa ibang araw, hindi ko talaga kayang ibigay sa Kanya. Kaya pagsunod ko na yun sa Kanya. Kaya nga kapag ganito po, kung inisip mo na Sunday pwede na, ito po ay tinatawag na partial obedience. Ano pong gusto ng Diyos? Lubos na pagsunod. 100% na pagsunod. Kaya nga, kung gagawin mo ito, malulugod po talaga ang. Naunawaan po? Ngayon, ano pong gusto ng Diyos na gawin natin? Gusto ng Diyos na dapat po tayo na sumunod agad. Awit, chapter 119. Awit, chapter 119, verse 60. Awit, chapter 119, verse 60. Mga awit, chapter 119, verse 60. Awit, chapter 119, verse 60. Nakita po? Kung nakita po, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y nagmamadali at hindi naantala na sundin ang iyong mga. Ako'y nagmamadali at hindi inaantala na sundin ang iyong mga utos. Tayo po, minsan, kahit alam na natin yung kalooban ng Diyos, pero minsan, ayaw po natin sumunod agad.
meron tayong katamaran. Kaya nga, minsan, pinapadelay po natin yung pagsunod. Pinapaantala po natin. Kaya, kung ganito po yung gagawin po natin, hindi po malulugod yung Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos, ako'y nagmamadali at hindi inaantala na sundin ang iyong mga utos. Gusto ng Diyos na tayo po ay sumunod agad. Huwag ipaantala ang pagsunod. Kung tayo ay hindi sumunod agad, gagamitin po ito ng dyablo na pagkakataon para po tayo ay dayain o linlangin o tuksuin. At sa uli, hindi na po tayo sumunod. So ayaw ni Satanas na tayo po ay sumunod. Kaya nga kung hindi tayo susunod agad, maaari po ito maging, dahil maaaring gagamitin ito ng dyablo na pagkakataon para po hindi ka. So alam natin yung kwento ni Abraham, tama po. Inutusan ng Diyos si Abraham na ialay yung kanyang pinakamamahal na anak na si Isaac. Ito po yung pinakamatinding pagsubok sa buhay ni Abraham. Alam natin si Abraham at si Sarah, wala silang anak sa loob ng mahabang panahon. Tapos si Sarah, baog pa. Pero isang araw, binigyan sila ng Diyos ng anak. Si Isaac. Kaya nga si Isaac talagang minahal po nilang mag-asawa. Minahal ni Isaac. Minahal nila Abraham at ni Sarah, si Isaac, nangigit sa kanilang sarili. Pero isang araw, inutusan sila ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Abraham, ialay mo si Isaac bilang handog na sinusunog. Sinabi ng Diyos, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac na iyong namahal. Ito po yung inutos ng Diyos kay Abraham. Tingnan po natin, Genesis chapter 22, verse 2. Genesis chapter 22, verse 2. Genesis chapter 22, verse 2. Genesis chapter 20, unang aklat po sa Biblia, Genesis chapter 22, verse. Nakita po? Kung nakita po, basahin natin ng sabay-sabay, Tito 1. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupay ng Morea, iaalay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Ito po inutos ng Diyos kay Abraham. Ano pong ginawa ni Abraham? Siya po ay sumunod. Siya ay agad na sumunod. Hindi niya na po ito pinaantala pa. Dahil kung pinagpaliban niya ito, maaari pong kumilos si Satanas. At hindi na siya makasunod. Kaya nga, ano pong ginawa ni Abraham? Sa Genesis chapter 22, verse 3. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Sinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin. At siya'y naganda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. So sinabi, si Abraham ay maagang bumangon. Bumangon siya ng maaga. Ibig sabihin, siya po ay tumunod agad. At inihanda niya ang kanyang asno. Kaya nga, maring, kung hindi po siya sumunod, gagamitin po ito ni Satanas na pagkakataon para siya ay hindi makasunod. Maaari siyang magkaroon ng ibang pag-iisip. Maaaring sabihin niya sa kanyang asawa, kalooban ba talaga ito ng Diyos? At maaaring sabihin din sa kanya ni Satanas, Abraham, nababaliw ka na ba? Sa loob ng mahabang panahon, wala kayong anak. Pero nung ikaw isang taong gulang na, binigyan na kayo ng anak. Ngayon, hilingin sa iyo ng Diyos na ialay mo ang iyong anak bilang handog na susunugin? Matagal mo na yung hihintayan. Binigay sa iyo ng Diyos, ngayon sasabihin ng Diyos, ialay mo siya. Huwag mo siyang sundin. Mali yan. Kaya nga, kung hindi siya sumunod kaagad, maaari po ito po yung mangyari sa gawin ni Satanas. At hindi na po siya makasunod. Pero anong ginawa ni Abraham?
agad siya na sumunod upang hindi makakilo si Satanas. Kaya nga tayo rin po, kung hindi rin po tayo susunod agad, maaari po itong maging pagkakataon ni Satanas para pumatukso tayo. At sa uli, hindi na po tayo makakasunod. Kaya nga po, kung may mga bagay na kinakailangan, kailangan nating sumunod agad. Huwag natin bigyan ng pagkakataon si Satanas upang dayain tayo at sa uli, hindi na po tayo naunawaan po, pagsunod agad. Ngayon, ano po yung mga bagay na dapat nating sundin? So dahil po meron pong kayusan, kaya nga po meron pong pagsunod. So bakit po natin kailangan sumunod sa Diyos? So sinasabi po nito sa atin yung order ng pagsunod. Tayo po ay nasa ilalim ng ang Diyos yung ating tagapaglikha, ang Diyos ang ating tagapagligtas, ang Diyos yung ating Panginoon. Kaya nga tayo po ay nasa posisyon na dapat sumunod sa kaya nga meron pong order ng pagsunod. Maging sa trabaho po, kailangan po nating sumunod. Tama po? Tingnan natin. Colossus chapter 3, verse 22. Colossus chapter 3, verse 22. Sa trabaho. Colossus chapter 3, verse 22. Colossus, New Testament, chapter 3, verse 22. Nakita na po? Colossus, chapter 3, verse 22. Nakita po? Meron din sa screen, di ba? Colossus, chapter 3, verse 22. Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Hindi naglilingkod kang may tumitingin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Sinabi, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa... Ito po yung mga boss natin, sir, ma'am, sa trabaho. Marahil sila yung mga supervisor, mga manager, o mga CEO. Sa trabaho po, sinasabi dito, sumunod kayo sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Sila po yung mga Panginoon natin sa lupa. Kaya nga, kailangan nating sumunod sa... Madali po bang sumunod sa mga amo natin? O mahirap? So madali kung mabait sila sa atin, tama po? Pero kung yung mga amo natin, mga masasama, mga laging bugnutin yung amo natin, susunod ba tayo o hindi? Susunod po kayo o hindi? Hindi. Ay hindi, bakit ugali niya? Di ako susunod yan. Di ako susunod sa kanya. Pag ganun po, si Sante ang abutin mo. Kaya nga, anong kailangan mong gawin? Pagamat pangit yung ugali niya, kailangan po nating mahirap po ito. Pero bilang Kristiyano po, kailangan nating sumunod. Tingnan natin, unang Pedro, chapter 2, verse 18. Unang Pedro, chapter 2, verse 18. Unang Pedro, chapter 2, verse 18. So ako naman yung mabasa, unang Pedro, chapter 2, verse 18. Mga alipin, magpasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo. Hindi lamang sa mabubuti at mahinahon, kundi gayon din sa mababagsik. Hindi lang sa mga mababait, mahinahon, mabubuti, kundi gayon din sa mga mababagsik, mga magagalitin, mga matatapang. Medyo mahirap po ito, pero kailangan po nating yung pagsunod po sa iyong amo ay pagsunod po sa dahil itinalaga ng Diyos yung pagkakasunod-sunod. May order po ng pagsunod. Kaya nga, yung pagsunod po natin sa kanila ay pagsunod din po natin sa at magkaroon din po tayo ng puso na laging sumunod. Ano mang iutos sa akin ng aking amo, basta related sa work, kailangan po akong kahit mahirap ito, susunod ako. Kung gayon, mapapanatili po natin yung ating puso at hindi tayo magrereklamo.
Pero kung sinabi sa'yo ng amo mo, uminom ka ng alak sa inyong team building, iinom ka o hindi? Pakisama lang. Inutusan ka ng boss mo, iinom ka hindi? Bakit? Dahil Kristiyano ka. At ito ay hindi naman kasali sa iyong trabaho. Kaya hindi mo kailangan sumunod. At hindi po ito kalooban ng sa mga estudyante, pareho din po. Kailangan natin sumunod sa mga teacher. Bagamat yung mga teacher natin, mga bagsik, mga masamang ugali, kailangan nating sumunod sa kanila. Ito po yung order na nilagay ng naunuan po. Kailangan din po natin sumunod sa mga namumuno sa kapangyarihan dito sa, tingnan po natin, Roma chapter 13. So relate tayo dito kasi malapit na yung bukas ng election, di ba? Roma chapter 13, verse 1. Roma chapter 13, verse 1. Roma chapter 13, verse 1 hanggang 2. So babasahin ko po yung verse 1, basahin po natin ng 2 ng sabay-sabay. Roma chapter 13, verse 1 hanggang 2. Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang iyon ay itinilaga ng Diyos. Basahin natin ang verse 2 ng sabay-sabay, 3 to 1. Kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinilaga ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sinabi, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad. So dito po sa Pilipinas, marami pong namumuno sa atin. Tama po? So alam natin, bukas, eleksyon na. Nagkabigayan na ba? Marahil, may mga bagong mata talagang mamumuno sa atin. Or baka yung mga dating nakaupo, sila pa rin yung mamumuno sa atin. Pero sino man yung maupo sa pwesto, dapat po tayong sumunod sa kanila. Bakit? Dahil yung otoridad po, ito po ay binigay ng Diyos sa. Kaya nga, ang kailangan lang natin ay sumunod sa kanila. Kahit sino po yung nakaupo sa pwesto. Ay, ako talaga, hindi ako susunod dyan. Kasi yung binoto ko, hindi naman yan eh. Kaya ano ako kay pula. Siya, si green siya, si green. Pero bagamat anuman, kahit sino man siya, kailangan lang po natin sumunod sa kanila. Dahil sila po yung itinalaga ng. Kailangan din po natin sumunod sa batas. Kaya nga mga Kristiyano po ay dapat law-abiding citizen. Yung mga Kristiyano. Kaya nga, kung driver ka, anong kailangan mo para makapag-drive ka? Una, kailangan mo ng sakyan. Kasi kung wala kang sakyan, hindi ka makapag-drive, di ba? Kahit may lisensya ka, kung wala kang sakyan, hindi ka makapag-drive. Pero totoo, kailangan ng lisensya. Kasi pag nahuli ka, hindi mo naman pwede sabihin, ay, anak ko ng Diyos. Hindi ko na kailangan ng lisensya. Yung tatay ko may-ari ng mundong ito. Huwag mo hulihin. Pwede po ba? Hindi. Hindi. Kaya nga, kailangan nating sumunod sa batas. Kung may business ka, anong kailangan mong gawin? Kailangan mo ng business permit. Dapat sumunod po tayo sa batas. Dahil tayo po ang anak ng Diyos, dapat tayo po yung number 1 sa pagsunod sa batas. Dahil kung hindi, maaari po tayong mapulaan. Oh, Lifeword, hindi naman kayo sumusunod sa batas? O no parking dyan, bakit nag-park ka dyan? Kaya nga, dapat tayo po ay sumunod sa batas. At kung may mga rally naman, huwag na po tayo makibahagi. Ito naman ay pagsalungat sa otoridad na ibinigay ng yung mga rally-rally, huwag na tayo makibahagi doon. Kundi magtuon na lang po tayo sa ating buhay Kristiyano. Kaya nga dito po sa mundo, kinakailangan din po nating sumunod. Sa Diyos, sa school, sa trabaho, maging sa gobyerno, maging sa batas. Maging si Jesus Christ din po sumunod, di ba? Sa batas. Nagbayad si Jesus Christ ng buwis. Alam niyo po ba yon? Yung nasa loob ng isda, kinuha nila yung pambayad sa tax. So makita po yun sa Mateo chapter 17, verse 27. Kaya nga, maging si Jesus Christ, sumunod po sa batas.
Kailangan din po nating sumunod sa ating tahanan, sa pamilya. So tingnan natin, Efeso. So ito yung Bible reading natin ngayon. Efeso chapter 6 verse 1. Sa reading guide natin. Efeso chapter 6 verse 1. Efeso chapter 6 verse 1. Nakita po? Basahin din natin ng sabay-sabay. Efeso chapter 6 verse 1, 3 to 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Kaya nga sinabi dito na sundin ninyo ang inyong magulang sa Panginoon. Halimbawa po, sinabi sa inyo ng inyong magulang, huwag ka pumunta sa church. Ano pong gagawin ninyo? Susundin ninyo ang inyong mga magulang? So alam natin, may pagkakasunod-sunod po. May pagkakasunod-sunod. May order, di ba? Mga anak, tsaka mga magulang. Ngayon, pag inutusan ka ng magulang mo na huwag pumunta sa church, susunod ka o hindi? Susunod po, hindi. May order, di ba? Sino mas mataas, yung magulang o yung anak? Magulang, di ba? Pero sino mas mataas sa magulang? So, kaya nga, bagamat sabihin sa'yo ng inyong magulang, huwag ka pumunta sa church, ito yung utos niya, pero yung Diyos ayaw niya yun, di ba? Kaya nga, dapat sumunod siya dun sa naunawaan po. Halimbawa, inutusan ka ng barangay captain ng isang bagay, pero yung utos ng presidente, iba sa utos ng barangay captain. Sino susundin mo? Yung barangay captain o yung presidente? Siyempre yung presidente. Kasi may order, di ba? May order po sa pagsunod. Sa supervisor tsaka sa manager, sino susundin mo? Kung magkaiba sila ng utos, dun ka sa manager susunod. Kaya ganun din po, dito sa ating buhay Kristiyano, meron din pong order. Mas mataas po ang Diyos sa ating mga magulang. Kaya nga kung sasabihin nila sa atin na, huwag ka na mag-church. So hindi po natin kailangan sundin. Dahil po mas mataas po yung posisyon ng Diyos sa ating mga Kaya nga, ito po talaga yung batas ng Diyos. Ito po yung kailangan nating sundin. Kailangan mo ipagpatuloy ang iyong buhay Kristiyano, bagamat sinasabi sa iyo ng magulang mo na huwag ka nang pumunta sa. Kailangan po natin sumunod sa ating mga magulang, pero nang higit sa. Kaya nga sinabi, sumunod kayo sa inyong magulang sa Panginoon. Pero, kailangan din natin sumunod sa ating mga magulang talaga. Sikapin natin sumunod sa ating mga magulang. Pag pinaghugas ka ng plato, kailangan mong sumunod. Pag pinaglalaba ka, kailangan mong. Ngunit kung dito sa church, napakasipag mo. Lahat ng ministry, sinasalihan mo. Choir ka pa, tapos church school teacher ka, tapos nagluluto ka pa. Pero pagdating sa bahay, hindi ka mautusan. So anong ibig sabihin nun? So yun talaga ay isang hindi magandang bagay. Kaya kung masipag ka dito sa church, lalo dapat na masipag ka doon sa iyong tahanan. Yung iba sinasabi, pupunta nga ako sa church, kaya hindi ako pinamaglaba. So hindi po pwedeng ganun. Kailangan nating sumunod sa ating mga. Pero pag sinabi ng magulang mo sa iyo, huwag ka na pumunta sa church. Dito ka na lang sa bahay, dito na lang tayo, maging masaya tayo dito sa bahay. So hindi mo kailangan sumunod sa. Dahil yung authority, mas mataas po yung Diyos kaysa sa ating mga. At sa mga asawang babae, kailangan nating sumunod sa mga asawang lalaki. Kasi ang authority, mas mataas po yung lalaki kaysa sa babae. Tingnan po natin. Efeso chapter 5, verse 22. Huwag kayong magalit sa akin ha. Ito po yung nakalagay sa Biblia. Efeso chapter 5, verse 22.
is Ephesians chapter 5, verse 22. Hanggang 23. Ephesians chapter 5, verse 22 hanggang. So basahin ko po yung 22, basahin natin yung 23 ng sabay-sabay. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Verse 23, basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, siya ang tagapagligtas ng katawan. So ito po yung order na itinalaga ng sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Kaya nga, yung posisyon po ng asawang lalaki, mas mataas po sa posisyon ng asawang babae. Ito po yung order. Pero dito sa Pilipinas, di ko alam kung nasusunod ba ito ng mga Pilipino. Bakit? Dito sa Pilipinas, kung sino yung mascom, siya yung nasusunod. Ano yung mascom? Mass communication? Hello. Ano yung mascom? Pastor Nery ko lang ito nakuha. Mas kumikita. Kaya nga, kung sino yung kumikita, kunyari, yung lalaki. Ano ba yung lalaki? Kunyari, house husband. May house husband ba? Kunyari, bahay lang siya, tagalaba, tagaluto. Yung asawang babae, siya yung nasa office, nagtatrabaho. Siya yung mas malaking kinikita. Kaya nga, pagdating sa bahay, yung babae, siya yung nasusunod. Tama po ba? Mali. Mali. Lalaki po yung dapat mas. Dahil ito po yung itinalaga ng ang asawang babae ay kailangan magpasakop sa asawang lalaki. At ngayon, ito naman, kung hindi ka pinapayagan ng asawa mong lalaki na magpatuloy na sa iyong Christian life, anong kailangan mong gawin? Susunod ka o hindi? Bakit? Sino mas mataas? Mas mataas yung Diyos sa asawang lalaki. So, asawang lalaki ay asawang ang Diyos, asawang lalaki, asawang babae. Kaya nga, bagamat sinasabi ng asawang lalaki mo sa'yo, huwag ka na mag-church. Pero ang Diyos mas mataas sa asawa mong lalaki. Kaya nga, kailangan nating sumunod sa asawa nating lalaki. At dapat din po tayong sumunod sa loob ng church. Kailangan nating malaman na si Kristo yung ulo ng church. At ang church ang katawan ni Kristo. Kaya nga ang church kailangan sumunod sa ulo na siyang si. Tingnan po natin. Unang Korinto chapter 12 verse 12. Unang Korinto chapter 12 verse 12. Unang Korinto, chapter 12, verse 12. Unang Korinto, chapter 12, verse 12. So dahil kulang na po sa oras, ako po yung mabasa, sapagkat kung paanong ang katawan ay isa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan. Bagamat marami ay isang katawan, gayon din si Kristo. Kaya nga po, kung walang pagkakasunod-sunod, mahirap po talagang gumalaw. Halimbawa, sa pati ng katawan ng tao, pag yung kanan gustong humakbang, tapos yung kaliwa ayaw niyang humakbang, so hindi talaga sila makakalakad. Tama po. Kaya nga, gayon din po sa church. Meron po, napakalaga na kailangan natin gawin, yung pagsunod. Kung walang pagsunod, mahirap pong gumalaw ang church. Hindi po makakilos yung Diyos sa gitna natin. Kaya nga bilang bahagi ng katawan, kailangan po nating sumunod sa pagkakasunod-sunod sa halimbawa, dito sa church, may mga leader po tayo. Tama po? May mga itinalaga ang church na mga leader. Kaya nga, kailangan nating sumunod sa mga leader. Sinabi po, tingnan natin, Hebreo, chapter 13, verse 17. Hebreo, chapter 13, verse 17. Hebreo chapter 13 verse 17. So basahin po natin ito ng sabay-sabay. Hebreo chapter 13 verse 17. Hebreo chapter 13 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa, bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito ng may kagalakan at hindi ng may hapis.
Sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapakipakinabang sa. So sinabi, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa. Ito po yung mga leader. Kaya nga dapat nating malaman, yung leader po, Diyos yung nagtakda sa kanila. Kaya nga, ang hindi pagsunod sa mga leader ay katulad din ng hindi pagsunod sa Diyos, na sa kanila ay nagtalaga. Pero minsan, yung mga leader po dito sa atin, nagkakamali din po sila. Meron din po silang mga kakulangan. Pero dapat tandaan po natin na wala pong perpektong leader. Wala pong perpektong leader. Kaya nga bagamat may kakulungan sila, kinakailangan nating sumunod sa kanila. Dahil ang Diyos yung nagtalaga sa kanila. At sa halip na husgahan natin yung mga leader, mas mabuti po na ipanalangin na lang po natin sila. Dahil ang Diyos yung kayang magbago ng kanilang mga kakulangan. Kaya nga sa halip na husgahan, ipanalangin po din natin sila. Dahil yung sitwasyon po nila, hindi po madali. Mahirap po maging leader. Yung iba, nagtatampo pag hindi sila ginawang leader. Pero tandaan niyo po na yung leader po hindi madali. Mahirap po yung leader. Kaya niyo bang pumunta dito gabi-gabi? Kaya niyo bang bantayan lahat ng mga kapatiran? So, mahirap po ito. Kaya nga, yung mga leader, nagsasakripisyo po talaga sila para sa mga kapatiran. Kaya nga, ang kailangan lang natin gawin ay sumunod. Tulungan po natin sila. At kung tayo susunod sa kanila, magagawa nila ng maayos yung kanilang tungkulin. Kaya nga, huwag po natin kalimutan na yung Diyos, yun nagtalaga kanila. Ito po yung pagkakasunod-sunod sa church. At kahit ang desisyon ko ay hindi tugma sa desisyon ng church, kailangan ko rin po, kahit sa tingin ko mas mabuti yung aking ideya, kailangan ko pa rin sumunod sa napagdesisyonan ng, ito rin po ay pagsunod. Ay, mali yan, pangit yung idea nyo eh. Ito dapat yung idea ko yung sundin. Pangit yan, wag yan sundin. So nagpapakita po ito na hindi Kaya nga sa church, kailangan po natin talagang sumunod. Maliban lang sa maling doktrina. Kung maling doktrina, hindi po natin kailangan sundin yan. Pero maliban doon, kung ano yung napagdesisyonan ng church, kailangan po nating maliwanag po. Kaya nga, ang pagsunod po, ang paraan para makakuha tayo ng pagpapala. Kaya nga, subukan po nating sumunod. Kung walang pagsunod, huwag niyo po asahan na meron po na pagpapala. Gusto ng Diyos na makatanggap tayo ng maraming pagpapala. Kaya nga gusto ng Diyos na tayo ay sumunod. Ngunit, ano po yung nagpapahirap sa atin para hindi sumunod? Yung ating laman. Halimbawa, ngayon, day off mo ngayon, halimbawa, linggo. Yung katawan natin gusto magpahinga. Pero yung espiritu natin kailangang dumalo. Kaya nga, sino kailangan nating sundin? Kailangan nating sundin yung ating espiritu. Huwag nating sundin yung ating. At minsan, kaya hindi po tayo nakasunod dahil tinatanggap natin yung salita ng Diyos bilang salita ng tao. Tingnan natin. Unang Thessalonica, chapter 2, verse 13. Unang Thessalonica, malapit na po tayo matapos. Unang Thessalonica, chapter 2, verse 13. So last verse na ito. Unang Thessalonica, chapter 2, verse 13. Unang Thessalonica, chapter 2, verse 13. Nakita po? Basahin po natin ng sabay-sabay, Tito 1. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ng salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Kaya nga, kung tatanggapin po natin yung salita ng Diyos, bilang salita ng Diyos, kilos po ito sa ating. Maring sabihin ninyo, di naman totoo yan, si Evangelist Gary lang nagsabi niyan. Di totoo yung pagsunod-sunod na yan. Mas mataas pa rin yung babae kaysa sa lalaki kasi kami mas kumikita. Pag ganun, wala po talaga mangyaring pagsunod.
Kaya nga, tanggapin po natin yung salita ng Diyos bilang salita ng Diyos, hindi lang salita ng tao. So ako, ginamit lang para ipahayag yung salita ng Diyos. Pero ito, hindi ko ito salita. Salita ito ng. Kaya nga, kailangan lang natin sumunod sa salita ng Diyos. Tanggapin ito, hindi bilang salita ng tao, kundi salita ng. Kung gayon, talagang makakasunod po tayo. Kaya nga, gusto ng Diyos na makatanggap tayo ng mga pagpapala. Ang paraan para makatanggap ng pagpapala ay sa pamagitan ng pag. Kaya nga po, mga kapatid, sana po, sa ating buhay Kristiyano, may isagawa po natin yung pagsunod. Meron na tayong halimbawa, si Jesus Christ, yung ating Panginoong Jesus. So, kailangan na lang nating panundan yung pagsunod. Pero kung walang pagsunod, huwag kang umasa na makakatanggap ka ng pagpapala wala sa, ay bakit wala pa rin akong pagpapala? Check mo yung sarili mo, sumusunod ka ba talaga sa Diyos? O baka sumusunod ka ng bahagya lang? Ay, Sunday lang siguro, pwede na yung Sunday lang. Maunawa naman siguro ako ng Diyos. So pag ganun po, hindi po yun 100% na pag. Kaya sana po mga kapatid, lahat po tayo ay makasunod sa Panginoon. Okay lang po ba? So, hanggang dito na lamang po. So manalangin po tayo. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sila at maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Ngayon po, natutunan namin ang napakahalagang bagay sa aming buhay Kristiyano, ang pagsunod. Kaya Panginoon, tulungan niyo po sana yung mga kapatiran dito po sa Palawan Church. Sana lahat po kami ay may sagawa sa aming buhay ang pagsunod. Alam po namin, Panginoon, na gusto mo kami bigyan ng pagpapala. Pero kung walang pagsunod, so hindi maaaring dumating sa amin ng mga pagpapala. Kaya nga, Panginoon, tulungan niyo po sana kami na bagamat mahirap po ang buhay Kristiyano, pero nawa masagawa ng bawat isa ang pagsunod. Ikaw na po ang manguna sa amin, lalo na Panginoon, sa nalalapit namin ng Cell 2 Bible Seminar, sa darating na next week, Panginoon. Magligtas ka po muli, Panginoon, ng marami pang mga kalwa sa darating na Bible Seminar na ito. At nawa ang lahat ng mga kapatid ay magkaisa para po sa nalapit na gawain na ito. At sa mga susunod pa po namin na gawain sa Aborlan at Simpukan, ikaw na po mag-ingat sa amin, sa aming paglalakbay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po.